Alam niyo po mga kaistorya, kung hindi po marahil naging presidente si PBBM, ay baka tuluyan na po tayong nahulog sa dambuhalang patibong ng China. Isang patibong ng pagpapautang na tinatawag po ng mga eksperto sa buong mundo. International po itong issue na ito. Tinatawag na debt trap ng China na inilagay po nilang pakana sa Pilipinas. Kung hindi tayo nailigtas, mga kaistorya, sa patibong na yan ng China, baka ngayon, hindi na tayo nakakapiyok sa kanila. Baka kung anong sabihin nila, susunod na lang tayo sa kanila. Baka kontrolado na nila tayo ngayon. May sinasabi pa, ang mga eksperto, ito po ay nagiging international debate na base po sa research ko, mga kaistorya. May sinasabi pa na itong debt trap na ito, itong utang na patibong, pagpapautang na patibong ng China, ay ginagamit nila para magkaroon ng political leverage. Pag sinabi mong political leverage, yan na din po yung sinasabi ng mga balita na ating pong nare-research na nakikialam sa sistemang politikang panloob ng isang bansa, ang China. Mabuti na lamang po naging presidente si PBBM. Bakit ko ba ginawan ito ulit ngayon ng content, mga kaistorya? Dahil usap-usapan ngayon itong Bukana Bridge sa Davao na ipinaglalaban ng mga Duterte. Pangunahin na si Vice President Sara Duterte at ang kanilang mga supporters. Lalong-lalo na si Harry Roque, na inangkin lamang daw po yan ni PBBM, pero ang totoo, yan daw po ay legacy ng dating presidente Digong. Sige, wag na tayong makipagtalo pa sa kanila. Kanila na ang kinina nila. Sige, gano'n na lang para matapos na ang usapan. Kung gano'n pala, inaamin nila ngayon na may utang na loob ang Pilipinas sa China dahil po kay dating presidente Digong. Muntik na nga tayong mahulog sa patibong na yan ng China dahil sa dating presidente Digong. Baka kung hindi po naging presidente si PBBM, ito ipakita ko sa inyo yung mga references natin, mga kaistorya, para maliwanagan po kayo. Alam naman natin, open book sa ating lahat, na yung build program ng dating administrasyon, ang pinaka key factor, key player, kumbaga funder nung build na yan ay ang China. Di po ba, mga kaistorya? Baka tayo natulad na dito kung hindi naging presidente si PBBM, ano ba ito? Baka natulad na tayo sa mahihirap na bansa na yan na nabaon sa utang sa China at nahihirapan ng makabayan sa China. At baka tayo rin ngayon, mga kaistorya, ay nahulog na sa pagbagsak dahil dyan sa patibong na yan ng China. Yung mga patibong na utang na yan. Mga kaistorya? Sige, gaya nitong sinasabi ni Harry Roque. Inyo na, Harry Roque, hindi na kami makikipagtalo pa. Bagaman ang totoo, ang project na yan, ang Bukana Bridge na yan, mismong si Wang Shilian na dati pong ambassador to the Philippines, ipinost niya sa Facebook. Sinabi niya, ginawan ko yun ng content, napanood nyo yun. Sinabi niya na naaprobahan ang pondo niyan at napirmahan ang kontrata niyan July 2022. Na kung saan sa July 2022 na yan, ang presidente ay si PBBM na. Sasabihin natin, para maging patas tayo, nagsimula ang pagpaplano, mga kaistorya, pinursyo din naman ng dating administrasyon. Pero, hindi natuloy sa kanilang panahon ng kanilang termino. Natuloy na pirmahan ang kontrata, July 2022. Naaprobahan ang pondo, July 2022. Kaninong kredito? Hindi na tayo magkikipagtalo pa sa kanila. Bagaman si Wang Shilian ang may sabi nun, mga kaistorya, sige inyo na. Gano'n na lang, para wala nang pagtatalo.
Bakit kasi kailangan pang sabihin, ito ay ganito, kay project na ito ganito, kay Duterte, kay Marcos ito. Utang na loob ba ng mga Pilipino ngayon? Kay Marcos o kaya kay Duterte? Hindi tungkulin lang nila yan At ito, utang na loob ba natin sa mga politiko yun? Utang na loob natin kay former President Digong? Utang na loob natin kay PBBM? Harry Roque, alam mo tong sasabihin ko kung mapanood mo ako. Wala kaming utang na loob sa kanila, kahit kanino man sa kanila. Lalo na sa China. Bakit? Harry Roque, ang totoo, alam mo to. Isa ka rin namang abogado. Alam mo to, na ang magbabayad dyan, sambayan ng Pilipino. Ang manggagaling, ang ipambabaya dyan, manggagaling sa bulsa ng sambayan ng Pilipino. Huwag mong itatanggi, Harry Roque, na yan ay naaprubahan sa pamamagitan ng ODA, Official Development Assistance. Yung ODA, loan, utang. At sa totoo lang, Harry Roque, alam mo, kumita pa dyan ang China. Kikita dyan ang China dahil may interest yun. Hindi mo pwede itanggi, Harry Roque. Ang hirap kasi Para bang gustong itatak sa isipan ng sambayan ng Pilipino, utang na loob namin ito. Natin ito kay Duterte. Utang na loob natin ito kay Marcos. Hindi yun totoo. Walang ganun. Tayo ang magbabayad nun Loan yun, utang yun Salamat na lang, natigil na ang ganyang sistema. Alam niyo kung ano yung pinakamalaki po, mga kaistorya? Na utang sana natin sa China, na kung natuloy, naku po, nakakatakot. Nakakatakot. Ano yun? Ito. Babalikan natin mamaya yung mga references. Yung in-scrap, ibinasura po ng administrasyon ni PBBM, yung loan deal ng Duterte administration sa rail project ng Pilipinas. Loan deals with China. 3 railway project po yun. Yung PNR Bicol, yung Subic-Clark Railway, at saka po yung Mindanao Railway projects. Magkano ang total na halaga nun? Nasa 142 billion pesos. Ang hinihingi ng China na interest, 3%. Magkano ang 3% ng 142 billion pesos? Kinumpit ko kanina kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko. Pakitama ako kung ako'y mali. Nagkakahalaga ng 4 billion 620 million pesos. See? Napakalaki. Isipin ninyo, mga kaistorya, 142 billion plus 4.6 billion pesos. In total, mga kaistorya, 146.6 billion pesos sana na utang sa Pilipinas. Ibinasura po yon ng administrasyon ni PBBM kasi nga, unang-una, hindi na rin naman po mga kaistorya pinursyon ng China, kumbaga nabinbin. So ang tuluyan, mga kaistorya, nakatenga yung proposal. Ang ginawa ng administrasyon ni PBBM through DOTR, ibinasura na yon. Ninotify nila ang China na ibinasura na nila yun at nagpahanap si PBBM ng pupundo sa mga railway projects na yan. Ano ba yan? Yang pautang na yan. Kung mapanood tayo ng mga pro-China, tinatawag po yan na Belt and Road Initiative, na tinatawag din ng mga eksperto sa international community na debt trap. Ito pong source natin na ito, mga kaistorya, yan po yung digital commons so on and so forth. Pero mas ito pa. Dito po tayo, iisa-isahin ko. Mga kaistorya tinatawag ding China's double-edged debt trap. Yung Belt and Road Initiative na yan. Yan yung nagpapautang ang China. Through their government, nagamit ang kanilang government-owned bank, nagpapautang, pinupunduhan yung mga infrastructures sa iba't ibang bansa. Marami yan. At marami na rin pong nabaon sa utang sa China. Opo, mga kaistorya, na halos hindi na makabayad, hirap na. Paano pa sila makakapihok sa China? Kung anong gustong gawin ng China sa kanila, wala, yuko na lang sila, baw na lang sila. Ano ba yan? Sige, baka natulad tayo rito. Poorest 75 nations face tidal wave of debt repayments to China in 2025, study warns. Paano nangyari yun? Lumubo ang utang hanggang sa nahirapan ng makabayad. Ayun na. Sasamantalahin na yan ni China. At ano ba ang kasamaan yan? Yang debt trap na yan ng China. Ang sabi po ng Associated Press, China's loans pushing world
world's poorest countries to brink of collapse. Itinutulak ika ng mga pautang na yan ng China ang mahihirap na bansa sa bangin ng pagbagsak. Ayun yung literal na pagkakasalin eh. Magkano ang bigay sa akin? 125 million pesos po na ginastos lamang sa loob ng 11 days. Laki no, ang hirap computin nun. Ang hirap bilangin nun, no? Diba? Mahaba na naman ang bigote at balbas ko. Sige, tuloy po tayo. A dozen of poor countries are facing economic instability. Tagilid na yung kalagayan ng ekonomiya nila. Bakit? At ang mas malala pa, delikado daw pong mag-collapse. Bakit? Dahil sa bigat ika ng hundred of billions of dollars na utang nila. Saan? Sa China. Much of them, excuse me, from the world's biggest and most unforgiving government lender, China. See? Hindi naman ho tayo dito mga kaistorya kung saan-saan lang humuhugot ng mga references. Ang ginagamit nating mga references mga kaistorya, mga lehitimo. Kilala nyo naman ang karakter ni Juan Historiador pagdating sa pagre-research. And how? An Associated Press analysis of a dozen countries most indebted to China, including ito no, inisa-isa na rito. Kailan pa ito ha? Ito po mga kaistorya, 2023 pa ito ha. Mas marami na malamang siguro ngayon. Salamat na lamang ho, hindi pro-China ngayon. Ang administrasyon ano ho, baka nakasamas na tayo rito kung hindi tayo mga kaistorya nakakalas sa patibong na yan ng China. Ang sabi rito, Pakistan, Kenya, Zambia, Laos, and Mongolia found paying back that debt is consuming an ever greater amount of the tax revenue needed to keep schools open, provide electricity, and pay for food and fuel. And it's draining foreign currency reserves these countries used to pay interest on those loans, leaving some with just months before that money is gone. Anong ibig sabihin sa madaling sabi ito? Yung bansa, yung kinikita nila sa pamamagitan ng tax, ay kulang pa halos pambayad sa utang nila sa China. Tuloy, ang apektado, mga eskwelahan, edukasyon, pati enerhiya, binanggit nga yan, electricity, pati pambili ng pagkain at pang-fuel sa mga sasakyan, sa mga fabrika, apektado. Nahirapan ngayon, kawawa naman, mga kaistorya, kawawa naman. Bakit? Wala na, ang laki na ng utang, may interest yan eh. Ang mas malala pa, alam nyo kung mga kaistorya? Ito, ibigay ko sa inyong halimbawa itong Maldives. Winarningan na ang Maldives. Alam nyo yung Maldives, ewan ko kung hanggang ngayon yung kanilang presidente ay pro-China. Pro-China, kaya nangyari ito sa Maldives. With Chinese loans looming, Maldives get IMF warning over debt distress. Naku, pag sinabi mong debt, distress, malala na talaga yung kalagayan nila. Oo, baon na talaga sila sa utang sa China. Winarningan na sila. Ang kalagayan din itong Maldives, yung kanilang tax, halos kulang pa rin pambayad sa mga utang nila sa China. Kaya nga sila, ang terminong ginamit na para tawagin sila mga kaistorya ay debt distress. Salamat sa Presidente BBM. Dahil kung hindi sa kanya, anong lagay natin ngayon? Maganda na lamang ang partner ngayon ng Pilipinas sa mga infrastructures natin, mga kaistorya, may public-private partnership. Ang kapartner ngayon ng mga gobyerno natin, mga pribadong kumpanya. At meron din dyan ang Japan, nandyan din ang South Korea, nandyan din ang Amerika, hindi na China. Salamat na lamang, mga kaistorya, At ginawa ni PBBM ito. Dahil kung hindi niya ito pina-scrap, kung hindi niya ito pinabasura at sinuyo pa rin niya ang China, naku, baon tayo sa utang sa China, mga kaistorya. Oo. Ang masaklap dito, pinagmamalaki ng mga maka-China dyan na Pinoy. Shout out sa inyo. Bilib na bilib kayo sa China na malakas, makapangyarihan, mayaman ang China. Ang ipinangako sa atin ng China ay dambuhala, pero ang ibinigay lamang sa atin ay bubuwit. Pagkarami-rami nilang pinangako, pledge yun eh. Pagkarami-rami nilang pinangako. Sa buong Southeast Asia, tayo yung pinaka-pinangakuan nila ng marami, dambuhala. Nabula tayo noon. Pero sa buong Southeast Asia,
tayo nga ang pinangakuan ng pinakamalaki, pero tayo binigyan ng pinakamaliit. Yan na tayo eh. Magkano ang ipinangako sa atin ng China? $30.5 billion. Laki, dambuhala no? Dambuhala. Magkano ang ibinigay sa atin? Bubuwit, $700 million. Mainstream yan. Nagpapaliwanag lang ako. Baka magalit sa akin sila. Alam ito ng gabinete ni dating Presidente Duterte na totoo ang nakakarampot lamang ang tinupad ng China sa mga ipinangako nilang pupunduhang proyekto under Duterte administration. Sinong sinasabi kong gabinete? Si Jokno na dati pong Finance Secretary ng Duterte administration. Ang sabi, Jokno, China fell short of vow to help finance build. May 28, 2022. Isang buwan halos bago matapos ang kanyang termino. China fell short in delivering its promise to help finance the Duterte administration's big-ticket infrastructure projects under its flagship Build program, incoming Finance Secretary Benjamin Jokno said. Maraming pangako pero di masyadong nakadeliver, although nakapag-donate siya ng some bridges, some ilan, tulad ng magandang bridge sa Binondo at yung ginagawa sa Makati. Yun, donation lang yun, pero nakatulong din sila in certain ways. Marami ikang pinangako, pero ilan lang ang tinupad sa madaling sabi. Yung train sa Mindanao, I think China ang gagawa nun. Yan na yung in-scrap ni PBBM. Mindanao alone, Mindanao Railway Project ay nagkakahalaga po mga kaistoryan ng 83 or 81, basta mahigit 80 billion pesos. 80 billion. Billion hindi milyon. Billion pesos. Mindanao alone yun yung railway project sa Mindanao. Ang kagandahan nito, kay PBBM, in-scrap niya yung proposal, na China ang magpupundo. Pero hindi niya in-scrap yung proyekto. Itinuloy niya yon, naghanap siya ng ibang magpupundo. Ang noong time na yan, ang tinatarget ni PBBM, July 2022, nung binalita yan, mga kaistorya, ng taong 2022, ang target nila noon ay public-private partnership or government and the private companies partnership. Salamat kay Presidente BBM. Aminado dating gabinete ni former President Duterte. Aminado, pinatunayan niya at natotoo. Kinote natin, dahil kinote ng mainstream, hindi galing sa akin, hindi natin pinulot kung saan-saan. Mga lihitimo ang sinasabi natin dito. Ano po? Mga kaistorya, Ano pa? Sabi dito, mga kaistorya, maraming projects na nagawa under this administration. In fact, ang mga gastos nila despite the pandemic is around 5% of GDP. Bakit? China ba? Ito pa. Kilala natin ang dating Presidente Duterte na maka-China. Pro-China at galit sa Amerika. Kilala natin siya na talagang pabor na pabor sa China. Halos ipamigay na nga niya ang West Philippine Sea. Balita naman ng mainstream din ito. Pinayagan ng Duterte administration na mag-conduct ng marine seismic survey, kung hindi ako nagkakamali, ang China sa West Philippine Sea. At nakarating pa nga sa Philippine Sea. Kasi nababalitaan na may deposit din po doon ng gas sa Philippine Sea. Imagine, Pacifico na yun. Pinayagan nila. For a purpose of possible exploration and exploitation of natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippine Sea and Philippine Sea. Partnership. Pirmado. Government to government. Gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng China. Alam niya ni Harry Roque, natanong yan sa kanya ng mainstream nun Alam niya yan. Hindi niya pwedeng itanggi ito. Nilabag nila ang konstitusyon ng Pilipinas. Sabi nila, hindi daw labag. Pinangangatwiranan nila, hindi labag. Teka lang. Teka lang. Economic Provision of 1987 Constitution. Research ko. Live, Dito muna ako sa isang browser ko. Economic Provision
of 1987 Constitution. Kukunin ko muna mga kaistorya tapos ipapakita ko sa inyo. National Economy and Patrimony. Tingnan natin kung hindi nga ba labag sa konstitusyon natin gaya ng sinabi nila noon na makipag-partner ang Pilipinas sa China, gobyerno sa gobyerno, for possible exploration and exploitation of natural oil and gas deposit po dyan sa West Philippines, sa karagatan natin. Labag kaya o hindi? The 1987 Constitution, Republic Act of the Philippines, Article 12, National Economy and Patrimony. Nasa Section 2, mga kaistorya, kung hindi ako nagkakamali, nandito yan. Basahin ko po sa inyo. Nandito. Section 2. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other minerals, oils, all sources of potential energy, fisheries, forest or timber, wildlife, flora, mga halaman, fauna, mga hayop, and other natural resources are owned by the state with the exception of agricultural lands. All other natural resources shall not be alienated. Ang sabi pa dito, the exploration, development, and utilization of natural resources shall be under the full control and supervision of the state. Ayan, no? The exploration, development, utilization, kung iugnay mo yan sa exploration and exploitation, tutukoy sa exploitation po yan yung utilization. The state may undertake such activities, gobyerno ang gagawa, or pwedeng partnership na tinatawag na co-production or joint venture or production sharing agreements with Filipino citizens or corporations or associations at least 60% of whose capital is owned by such citizens. Pwedeng makipag-partner, mga kaistorya, joint venture, ang gobyerno sa isang Pilipino, mamamayang Pilipino, or korporasyon, na pag-aari ng Pilipino, or asosasyon, at ang partner ng gobyerno, 60%. May nakalagay ba dyan na pwedeng makipag-partner ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng ibang bansa for exploration and exploitation? Wala po. Wala. Kaya labag. Kaya nga po binasura yon katagalan ng Korte Suprema. Inulit ni former President Rodrigo Duterte ang ginawa noon ni GMA. Si GMA man nakipag-partnership din po, kung hindi ako nagkakamali, sa China, government to government. Binasura din po yun ng Korte Suprema. Natatandaan ko yung sinabi ng namayapang Senadora Miriam Defensor Santiago na kung ano yung nakalagay dyan sa batas natin, kung ano ang nakasulat dyan, yun na yun. Kung wala dyan, ibig sabihin, wag mong idadagdag lang sa sarili mo lang. Diba? Tama, diba? Mga kaistorya. Tapos sasabihin nila noon, hindi daw labag. 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 Kaya nga binasura ng Korte Suprema eh. Diba? Mga kaistorya. Eto pa. Halos ibigay na niya sa China ang lahat ng gusto ng China, no? Isang katotohanan na halos ibigay na niya lahat ng gusto ng China, hindi naman lumayas ang China. Patuloy tayong winawalang hiya. Hindi naman ibinilik sa atin yung ninakaw sa atin. Yung mga isda natin, may nakausap akong isang nagtitinda ng isda kung bakit ang isda ngayon mas mahal kaysa sa karne ng baboy. Bakit? Ang sabi ng mangingisda, nagtitinda siya. Kaya mahal. Napag-usapan namin sabi ko, pas muna ako ng isda kasi mas mahal kaysa sa karne. Karne na lang muna ang bibilhin ko. Wala tayo magagawa, Noy. Kasi Noy, Bicol na tawagan. Kasi Bicolano Sa Tagalog na. Wala tayo magagawa, Noy. Mahal talaga ang isda ngayon. Dahil dun sa ginagawa ng China sa atin dyan. Sa dagat natin, sa West Philippine Sea. Dahil sa China. At ang masaklap dito,
Yung mga isda natin sa West Philippine Sea na dapat atin lang yun, tayo lang ang nakikinabang dapat doon, ninanakaw sa atin ng China. Pagkatapos mag-i-import tayo ng isda galing sa China, naku, ninakaw sa atin ng isda, ibebenta sa atin yung isda. Pinagnakawan na tayo, ginigisa pa tayo sa sarili nating mantika. Yun ang masaklap. Pagkatapos ito pa, Duterte administration din, mga kaistorya. Ang sabi, pinayagan nila ang mangingisdang Chinese dyan sa West Philippines Sea na mangisda para makapangisda din tayo. Wow, sarap pakinggan. Labag uli sa konstitusyon. Na, dito mababasa mo na eh. The state shall protect the nation's marine wealth in its archipelagic waters, territorial seas, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Anong ibig sabihin nun? Napakalinaw niyan, ha? Dapat protektahan ng Estado. Pag sinabi mong Estado, gobyerno. Pag sinabi mong gobyerno, tumutukoy sa nangungulo sa gobyerno, presidente. Dapat protektahan ng Estado, ng gobyerno, ng presidente ang marine wealth. Pag sinabi mong marine wealth, kayamanang likas na pangkaragatan ng bansa natin. Yung mga katubigan natin dahil tayo kapuluan. Territorial sea at exclusive economic zone. Tanong, ang West Philippine Sea ba exclusive economic zone natin o hindi? 'Di ba? At anong sabi pa? Reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Anong ibig sabihin nun? Sa Tagalog, ganito. Dapat ang mga yan exclusive. Pag sinabi mong exclusive, Pilipino at Pilipino, mga Pilipino lamang ang dapat makinabang sa mga yan. Anong ginawa ng Duterte administration? Pinayagan ang mga isdang Chinese dyan sa West Philippines Sea noong nakaupo pa sila bilang presidente ng Pilipinas para makapangisda sa West Philippines. Aminado siya noon. Labag sa konstitusyon. Ang linaw! Ang linaw! Ang linaw! Hindi sa akin ang galing, ha? Nagpapaliwanag lamang po ako sa inyo, mga kaistorya. Tayo po ay nasa official gazette. Ang isang batas na aprobahan nakalusot. Halimbawa sa Senado, yung isang bill, ipipresenta sa presidente, pipirmahan niya yon, Republic Act na yon. Ipapublish yan sa official gazette sa loob ng 30, yung effectivity kasi niyan, 30 days. After 30 days, na yan ay publish sa official gazette, ganap na yang isang batas. Ito, tagal na nito. 1987 Constitution pa ito. Official gazette. Pag-aari yan ng gobyerno. Walang inimbento dito. Ang linaw niyan, ha? Mga binasa ko sa inyo kanina. Yung ginawa ng Duterte administration? Yung mga DDS dyan. Paano nyo ito i-dispute? Paano nyo i-dispute ang sinasabi ko? Sige nga. O kahit magkalkalan tayo ngayon ng mga balita ng mainstream. Aminado ang dating presidente, siya mismo ang may sabi noon. Pinayagan niya ang mga mangingisdang Chinese, mangisda sa West Philippines Sea, exclusive economic zone natin. Anong sabi sa batas natin dito sa Article 12, National Economy and Patrimony, Section 2? Yung lahat ng nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas dapat pinoprotektahan ng Estado, pinoprotektahan ng presidente, at lahat ng mga yan dapat mga Pilipino lang ang nakikinabang, wala nang iba, walang Chinese. Ang linaw po nun, batas natin yun. Anong ginawa ng dating presidente? Sige nga. Sige nga. Paano nyo i-dispute yung mga sinasabi ko? Katotohanan ng sinasabi ko. Nagsasaysay at nagbabasa lamang tayo, nag-i-interpret lamang tayo ng Constitution. And mind you, Constitution of the Philippines is the highest law of the land. Pinakamataas na batas po yan ng bansa natin. Sige, yung mga didis, asan kayo? Litaw kayo sa comment. I-dispute na to na hindi totoo ang sinasabi ko. Sabihin ninyong fake news ako. Sige. Malakas ang loob ko dahil alam ko totoo ang sinasabi ko. Alam ko na ang paninindigan ko nasa tama.
Ha? Sila may sabi niya noon. Itatanggi nyo na hindi totoo ang sinasabi ko? Sasabihin nyo hindi totoong pumayag ang Duterte administration. Hindi totoong nakipag-partnership sila sa China na mag-explore for possible exploitation ng natural oil and gas deposit dyan sa West Philippine Sea. Ano yung binasura ng Korte Suprema? Sige nga. Ano yon? Sasabihin nyo, hindi totoong sinabi ni former President Duterte, ni Tatay Digong, na nangisda, pinayagan niyang mangisda ang mga Chinese sa West Philippine Sea. O di-research nyo. Kasi ako, kayang-kaya kong ipakita yan. Hanggang ngayon, available pa yan online. Mainstream and bloggers na content yan. Anong sabi niya noon? Kasi hindi tayo hinaharang tayo ng mga Chinese mangisda, di ba, sa West Philippine Sea. Kinausap niya daw si Xi Jinping na payagan tayong mangisda dyan sa West Philippine Sea. So, ang naging kasunduan daw ay mangingisda din ang mga Chinese sa West Philippine Sea. Parang ganito ang nangyari. Uy, Xi Jinping, payagan mo naman akong pakinabangan ko yung mga nakatanim na prutas dyan sa loob ng bakuran ko. Si Xi Jinping, trespassing sa bakuran ko. Tapos nagpapaalam ako sa kanya, napipitas ako nung bunga, nung prutas na tanim ko sa loob ng bakuran ko. Pumayag naman si Xi Jinping doon sa request ko. Napayagan niya akong pumitas ng bunga nung prutas na tanim ko sa bakuran ko. Kaya lang ang kondisyon ni Xi Jinping, payagan ko rin na pumitas yung mga Chinese doon sa bunga nung punong kahoy na tanim ko. Ganon, parang ganon ang nangyari. Sarap! Ano, mga DDS, itatanggi nyo to, totoo ito. Diba? Diba? Mga kaistorya, sino daw inaaway? Kung may inaaway ba ako sa palagay mo? Ikaw, sinong pinaglalaban mo? China o Pilipinas? Hirap sa mga Pilipino natin eh. Kaya nga sabi ko mga kaistorya, ang hirap ipagtanggol ng Pilipinas. Bakit? Kapwa natin Pilipino, kalaban natin. Yun ang mahirap mga kaistorya. Sige, mga DDS, comment kayo. Sabihin ninyong hindi totoo itong sinasabi ko. Sige. Kasi totoo itong nangyari. Totoo ito. Bilib na bilib kayo sa China. Maging si former President Rodrigo Duterte, bilib na bilib sa China. Marami daw pera ang China. Sabi niya Sabi niya, tuwang-tuwa noon si Wang Xilian. Pumapalakpak pa, nanonood. May video yan. Bakit? Anong sabi ng former president noon? Marami daw kasing pera ang China. Kung babae lang daw ang China, baka niligawan na niya. Kung gusto nyo gawin nyo lang ang Pilipinas na Philippines, province of China. Totoo yan. Totoong sinabi niya yan noon. Biro lang naman daw yun. Biro lang? Yung kasarinlan ba at kalayaan ng Pilipinas dapat biruin? Na sinakripisyuhan ng mga bayani natin para makamta natin ang kasarinlan at kalayaan? Sige nga, dapat bang biruin yon? Viral yan noon, hanggang sa mga overpass, may nakalagay, Philippines, province of China. May mga nagpapaskil. Sinong nakasubaybay sa inyo ng balita na yon? Totoo ang sinasabi ko, alam nyo yan. Kahit kayo mga DDS, alam nyo yan. Alam nyo yan. Hindi nyo pwede i-dispute eh. Kaya malakas ang loob ko maghamon eh. Kasi nangyari po talaga to. At nakasang-ayon sa batas natin, yung mga sinabi at ginawa nila noon, labag sa konstitusyon natin. Diba? Ito pa. Bilib na bilib kayo sa China. Ang dating Presidente Duterte, bilib na bilib sa China. Bakit sa bandang huli? Bakit sa bandang huli? Tatanungin ko kayo, mga DDS. Bakit sa bandang huli ni-revive ni former President Rodrigo Duterte yung Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at ng Amerika? Totoo ulit ito. Hindi nyo pwedeng ulit i-dispute ito. Hindi nyo ulit pwedeng sabihin na fake news ako. Kasi totoo ito. Ano ba yung Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at saka po ng Amerika? Libo-libong sundalong Amerikano, pati mga kagamitang nilang pandigma dadalhin sa Pilipinas, magwa-war drill sila. Exercise yun, preparation for possible war. Totoo yan. Siguro nakita ng dating presidente, tagilid ang Pilipinas dahil sa China Ni-revive niya, 1 taon, humigit kumulang, bago matapos ang termino niya.
Totoo yan. Sasabihin yung fake news ako. Kung talagang kaya ng Pilipinas na wala ang Amerika, kung talagang kaya nating manindigan kasama ang China, ay bakit hindi tinluyan ng dating presidente na kumalas tayo sa Amerika doon sa Mutual Defense Treaty? At tayo ay tuluyan na sanang nakipag-treaty sa Amerika. Bakit hindi ginawa yun ng dating presidente? Kabaliktaran pa ang ginawa niya. Ni-revive niya yung Visiting Forces Agreement ng Amerika at ng Pilipinas. Bakit? Mga DDS, comment kayo. Sagutin nyo. Ito na, papakita ko sa inyo ang mga references ko. Hindi nyo ito kayang i-dispute. Ito po ay website ng gobyerno ng Amerika. US Department of War. Sige. Sige, sabihin yung fake news ako. July 30, 2021. Kaya nga sabi ko kanina, humigit kumulang 1 taon bago matapos ang termino ng Duterte administration. Sige. Philippine President restores Visiting Forces Agreement with US. Ang linaw ng title. Ang linaw ng title. Ha? Palakihin ko ng konti yung text, mga kaistorya. Anong sabi? After meeting with Secretary of Defense Lloyd J. Austin III last night, Philippine President Rodrigo Duterte retracted the letter terminating the country's Visiting Forces Agreement with the United States. Delphine Lorenzana, na siya rin pong DND Secretary noon, made the announcement following a bilateral defense meeting with Austin today. Hindi kaya ng Pilipinas kumalas sa Amerika. Hindi natin kaya na tayo tuluyang kumampi sa China. Hindi po. Masakit to sa mga DDS, sa mga pro-China, pero hindi talaga kaya. Patawan tayo ng sanction na patong-patong ng Amerika. Pati mga bank accounts ng gobyerno ng Pilipinas, foreign reserves natin, export and import natin, patawan ng sanction ng Amerika. Baldado tayo, gutom tayo. Totoo yan. Russia, China, patawan ng sanction ng Amerika. Kaya nila. Kaya nila. Eh tayo. Sige, aminin man natin o hindi. Sige. Yan ang dahilan. Kaya ni-revive ito, sa palagay ko, ng Duterte administration. Nakita nila, hindi kaya ng Pilipinas eh. Hindi kaya ng Pilipinas na mabuhay nang wala ang Amerika. Huwag na kayong mag-imagine, mga pro-China. Hindi talaga kaya ng Pilipinas. Balibaliktarin nyo man. Hindi talaga kaya. At mas gugustuhin ko lang sa Amerika kaysa sa China. Bakit? Demokrasya ang Amerika eh. Komunista ang China eh. Doon na ako sa demokrasya. Malaya ang karapatan ko, may exercise ko. Kaysa naman sa China, sasakalin ang karapatan ko. Diba? Kung matalino kayong mga pro-China eh. Diba? Mga kaistorya. Diba? O, eto pa. Dagdagan pa natin. Reuters. Anong sabi po ni Reuters? Philippines, Duterte fully restores key US troop pack. Dito na ninyo makikitang nagsasalita si Harry Roque kung hindi ako nagkakamali. Palakihin ko nga ng kaunti. Anong sabi dito? Palakihin ko ng konti para mabasa po ninyo ng maayos. Asan ba yun? Dito? Or dito? Yan na lang. Philippine President Rodrigo Duterte has restored a crucial pact governing the presence of US troops in the Southeast Asian nation. So, totoo, no? Sinigundahan ni Reuters. Ni-restore nga po ni former President Rodrigo Duterte yung Visiting Forces Agreement ng Amerika at ng Pilipinas. Ang sabi dito, mga kaistorya, wait lang. Bakit ni-restore? Duterte's decision won't change much on the ground. The pact had not been terminated, but it provides stability for both countries. This provides certainty for us going forward. We can do long-range planning and do different types of exercises, Austin said. Salamat! Salamat! Kung ganun, mga kaistorya. Asa na ba si Harry Roque dito? Hindi yata ito yung isa kong references. Anyway, teka lang. CTRL F Harry Roque. Ayun, ito nga. Ang sabi dito, Harry Roque, Duterte's spokesperson, later said
The President's decision was based on upholding the Philippines' strategic core interest and clarity of U.S. position in its obligations and commitments under the MDT. Yan ay binabatikos ngayon ni Harry Roque ang Amerika at si PBBM. Harry Roque nagsasalita. Oh, nako naman, oh. Di ba? Harry Roque. Napaka-ironic ngayon yung mga pinagsasabi po ni Harry Roque. Yung strategic core interests at maging location ng Pilipinas. Harry Roque ang nagsasalita. Oh, sabi ko na sa inyo eh. Diba? Mga kaistorya. Naniwala na kayo sa mga sinasabi ko. Nako, kaya kayo mag-ingat kayo. Huwag po kayong basta-basta pabubula sa mga mabulaklak na pananalita. Huwag tayong maging masyadong panatiko sa mga politiko. Ang lagi po nating gawing concern, Pilipinas at yung mga mahal natin sa buhay, yung kinabukasan nila. Makontrol tayo ng China na ko. Lalo na kung nabaon tayo sa utang. Diyan sa debt trap na yan ng China. Pautang na patibong. Baka mahihirapan na po tayong makatanggi sa China. Asan ang mga DDS? Ilan lang yung nakita ko Ilan lang. Nung nag-discuss na ako ng may batas-batas, nawala na eh. Di na nila kayang i-dispute eh. Di ba? Di na nila kayang i-dispute. Batas na eh. Di ba? Yan po mga kaistorya, mga balita at impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga bagong viewers natin at salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Kung napapansin niyo, tagaktak na yung pawis ko kasi nakasara ang pinto ng studio ko. Hindi makapasok yung lamig ng aircon. Kaya ko isinara yung pinto ng studio ko kung may mga nagbi-video okay sa labas. Nakakapasok yung ingay. Salamat po. Sa mga late po ay replay nyo na lang po mga kaistorya. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang itong bansa nga Pilipinas.